Welcome back to our YouTube channel. At kung bago ka pa lang dito, i-hit na ang subscribe button para ma-notify ka sa mga susunod na uploads namin dahil ako ay nag-upload ng mga video lessons na siguradong kapupulutan nyo ng aral at ikatutuwa ninyo. Oh, by the way, pwede ka ring sumali sa aming Facebook group na makikita nyo sa ating intro. So, let's start! Parang may problema ka. Ang hirap! Ano ba to? Ate, paturo nga ito, oh. Hindi ko alam. Maya na, naglalaro What? ako eh. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Kanina ko pa ito iniintindi. Ang hirap naman. Kumain ka na lang doon. Bitin lang yan. Kilala kong kaliskis mo. Chocolate. Wow naman! Ay, di pwede. Matamis yan. Oh, pansit canton. Wow! Ay, mabetchi. Ay, ito na lang. Wow! Ay, ito ang masarap at masustansya. Mangga. Ref ko muna para sa lalamig. Few moments later. Ay, talo. Mangga ko. Ha? Saan yung mangga? Kuya? Kinuha mo yung mangga ko? Ate, akin yan! 1,000 centimeters pa yung nilakad ko para lang makaingi kay Kuya Ben. Tapos kakainin mo lang. Ay, sa'yo ba to? Hindi kita kay mama. Sorry. Turuan na lang kita. Ano ba yung topic mo? Oo. Magpo-convert daw ng meter to centimeter, tapos kilogram to gram, tapos liter to milliliter, tapos vice versa pa. Hindi ko alam yan. Ako ang nagtuturo niyan sa mga kaklase ko noon eh. Madali lang yan. So easy. Bago tayo magsimula, tanungin muna kita. Ano bang mas malaki? Meter o centimeter? Meter, ate? Tama. Kilogram o gram? Mas malaki ang kilogram, ate. Tama. Liter o milliliter? Mas malaki ang liter, ate. Tama. Ang galing mo. Ngayon, alamin natin kung ilang bang centimeters meron ang isang meter. Alamin din natin kung ilang bang grams meron ang isang kilogram at alamin din natin kung ilang milliliters meron ang isang liter. So, unahin natin itong centimeter. Ito ding, meron akong gamit dito. Ano nga ang tawag dito? Tape measure yata, ate? Tama. Ito ay tinatawag na tape measure. Ito yung ginagamit sa pagsukat kung gaano kahaba ang isang bagay. So, kita mo yung bawat linya. Ayan. Ang bawat pagitan ng guhit na ito ay 1 cm. So, ito 1 cm din yan,
1 centimeter din yan. So, simula dito hanggang dito, yan ay 1 centimeter. So, dito naman hanggang dito, 2 centimeters. So, kung makarating tayo sa 10, mula sa tip na yan hanggang dito, yan ay 10 centimeters. At ang tinutukoy natin na 1 meter ay simula sa dulo na yan hanggang sa 100. Ganito kahaba ang 1 meter. So, inuulit ko, ang 100 centimeters ay equal siya sa 1 meter. So, ilagay natin dito, 1 meter is equal to 100 centimeters. So, di ba sabi mo kanina, 1,000 centimeters ang nilakad mo bago ka nakarating sa pinagkuhanan mo ng mangga, di ba? Ngayon, alamin natin ilang meters ba ang nilakad mo. Di ba nung nakaraang pagtatalakay, sinabi natin na kapag tayo ay nagko-convert ng maliit na unit papuntang mas malaki na unit, tayo ay magdi-divide. So, i-divide natin ngayon yung 1,000 centimeters doon sa 100. Kasi nga, ang 1 meter ay 100 centimeters. So, ito ay 100. 100 divided by 1 ay 1. 1 times 100 ay 100. Subtract natin. Yan ay 0. Ito ay 0. 0 divided by 100 ay 0. 0 times 100 ay 0. Subtract 0. Ayan, ibig sabihin, 10 meters yung nilakad mo kanina. Simula sa bahay, papunta doon kila Kuya Ben para makahingi ng mangga. Ang layo nun. Sorry ha, hindi ko alam ganito pala kalayo yung nilakad mo. Tapos ako lang kumain. Di bali ate, tinuturuan mo naman na ako. Okay lang yun. Paano kung baliktad? Halimbawa, tayo ay magko-convert na halimbawa 6 meters. I-convert natin siya sa centimeters naman. Paano namin gagawin dito? Diba ate, napag-aralan natin nung nakaraan, kapag ka mag-convert ng malaking unit papuntang mas maliit, tayo naman ay mag-multiply, diba? Tama ka, ang galing mo. So, anong gagawin natin? Ay, ako na lang ate. Ganito yan. 6 times 100 yung ipang-multiply natin kasi ang 1 meter ay equivalent siya sa 100 cm. Kaya ito hindi rin yan magbabago. Laging 100 yan. Basta ang pinag-uusapan ay yung equivalent ng 1 meter sa centimeter. So, 6 times 100 ay 600 centimeters. So, diba ate? Dali. Ang husay mo. Pero may tanong ako. Bakit centimeter yung nilagay mo dito? Ate naman niloloko mo ako kasi nga centimeter nga ate yung kinukuha natin. Oo, may tama ka. Ate naman, ginugulat mo ako Next naman tayo, yung kilogram at gram kanina. So, ilang grams kaya ang meron sa 1 kilogram? Hindi ko alam ate. Hulaan mo nga din kung ano to? Kompas? Hindi. Orasan? Hindi. Hindi ko alam ate, ano ba yan? Kiluhan ang tawag dyan. Ang kiluhan ay ginagamit sa pagsukat ng bigat ng isang bagay. Ganito ang karaniwang ginagamit kapag kinikilo ang isang bagay. Madalas nakikita natin ito sa mga nagtitinda. I-try nating ikilo itong nabili ko. Itong nilalagay ni Papa sa kanyang lemongrass. So, ayan. Tignan natin kung mayroong 1 kilo yan. Ay, ang galing. Saktong 1 kilo nga. Kaya ang 1 kilogram
Equivalent yan sa 1,000 grams. Ading, panoorin mo to. Nagluluto si Maria nang biglang may kumatok sa kanilang pintuan. Mamimigay pala ng 2 kilong mangga ang kanilang kapitbahay. Ang bait niya, di ba? Dahil 2 kilograms yung binigay ng kapitbahay, i-convert natin ngayon sa grams. Dahil magko-convert tayo ng larger unit papuntang smaller unit of measure, tayo ay mag-multiply. So, 2 times 1,000 ang ipang-multiply natin dahil ang katumbas ng 1 kilogram ay 1,000 grams. So, hindi ito magbabago. So, 2 times 1,000 equals 2,000. Ibig sabihin, 2,000 grams yung binigay na kilo ng mangga ng kapitbahay niya. Ang bait niya, di ba? Oo nga ate, sana may ganyan din tayong kapitbahay. I-try naman nating mag-convert ng grams into kilograms. Halimbawa, 4,000 grams, i-convert natin yan sa kilogram. So, di ba sabi natin, kapag magko-convert tayo ng grams or smaller unit of measure, papuntang larger unit of measure, tayo ay magdi-divide. Kaya, 4,000 divided by 1,000 is equal to 4. 4 times 1,000 is equal to 4,000. So, let's subtract. 4,000 minus 4,000 is equal to 0. Ibig sabihin, 4,000 grams is equal to 4 kilograms. Punta naman tayo sa pangatlo. Ilang milliliters kaya ang isang liter? Para mas lalo mong maintindihan, ipapakita ko sa iyo yung concept ng liter sa milliliter. So, kita mo to. Usually, ito yung ginagamit kapag sinusukat ang milliliter. So, 'di ba nakikita mo to na ginagamit sa pagsukat ng vitamins ni baby? So, ayan. So, kita mo ba yung 1.00 sa taas? Yan ay 1 milliliter. So, para mas lalo mong makita, lagyan natin ng tawyo. So, ito ay equivalent ng 1 milliliter. So, ganyan kadami ang 1 milliliter. Ngayon, ito namang bote ng soft drinks na to, ito naman ay, kung makikita mo, may nakalagay dyan na 1 liter, di ba? Pero hanggang dito lang yung nilalagay, di ba? So, pag may laman ito na Sprite, yun ay 1 liter. So, hanggang dito lang siya. Ngayon, ang 1,000 na ganito karami, kung ilalagay natin dito sa loob nito, hanggang dito, yun ay equivalent ng 1 liter. So, ganun yun. Kaya tama yung sinabi mo kanina na mas malaki ang unit ng liter kaysa sa milliliter. Kaya ang ilalagay natin dito ay 1,000. Si Papa ay laging naglalaga ng tanglad, tapos hinahaluan niya ito ng kalamansi at asukal. At iniinom niya yon araw-araw at nakakaubos siya ng 3,000 milliliters sa isang araw. Ang dami palang naiinom ni Papa, no ate? Oo. Masarap kasi yung tanglad tea. 3,000 divided by 1,000 ay 3. 3 times 1,000 ay 3,000. So, yan ay 0. Ibig sabihin, 3 liters yung naiinom ni Papa na tanglad tea. Ang dami nun. Uy, inom nga tayo ng tanglad tea. Napaka-healthy daw nun. Oo nga, sabihin natin kay Papa, damihan niya yung niluluto niya bukas. Paano naman kung ganito? 6 liters, i-convert natin yan sa milliliters. Alam ko ulit yan ate, ganito lang yan. 6, di ba magmumultiply tayo kasi mas malaki ang liters kaysa sa milliliters. So, i-multiply natin siya ng 1,000 kasi ang 1 liter nga ay 1,000 ml. So, 1,000 yan. Hindi pwedeng 100, hindi pwedeng 10, dapat 1,000. Constant yan.
6 times 1,000 ay 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000. So, 6,000 ml. Nauhaw na ako. Tara, tignan natin kung may tanglad pa sa ref. Ay, wala na.